Tila nadidiin nga ngayon ang mag-amang Sara at Rodrigo Duterte, ito nga ay matapos di umanong ilaglag ni Senator Harry Roque ang dalawa. Pinatunayan na nga daw ni Senator Roque na talagang nagkasala ang mag-ama. Pinakita na nga umano ni Roque ang mga ebidensya sa Quadcom na totoong ninakawan ng mag-amang Sara at Digong ang taong bayan. Samantala maging si Pangulong Bongbong Marcos ay nadamay din sa galit ni Harry Roque. Narito panoorin ang video. Pinagmamalaki ng ating presidente na ilang araw na lang, parang isang linggo na lang bago umalis sa pwesto, ay kinausap pa niya si Kamala Harris. So alam mo, natawa ako nung pinagmalaki ng presidente yan eh. Kasi napansin nyo ba, siya lang ang pinuno ng bayan, unang-una, na pinagyabang na nakausap pa niya ang outgoing Vice President na si Kamala Harris. So, hindi lang siya sitting duck eh. Linggo na lang ang tatahakin, tapos na ang termino niya. Bakit mo pakakausapin yan? Alam mo namang mababago talaga ang pulisiya kapag magpalit na ng administrasyon. Pangalawa, bakit mo pa pagmamalaki na ikaw'y nakipag-usap sa paalis ng Vice President? Presidente ka. Hindi mo na ba rinespeto yung opisina mo na ikaw ang presidente? Ang dapat nakausap mo ay ang presidente mismo. Hindi ko alam kung natuloy yung kanilang trilateral conference, di ba? Sa panig ni Biden at saka yung Prime Minister ng Japan at saka ni PBBM. Hindi ko alam kung natuloy yon, pero alam ko na postpone yon. O, kung ganun, ang tanong, kapag foreign policy initiatives, ang kausap mo ay kapwa mo presidente or prime minister, bakit ngayon kinausap mo yung vice president? So ang duda ko, baka pati yung trilateral conference, baka hindi matuloy. No? Hindi ako sigurado, no? Pero binabantayan ko naman yan at wala akong nababasang natuloy. No? Ewan ko ba, although sa telepono rin yan. Pero ang pinagyabang niya ay yung pag-uusap nila ni Kamala Harris. So sa akin naman, ako, kung magyayabang man lang, ang dapat ipagyabang niya, kung nakausap niya itong incoming Trump. Kasi yung fact na nakausap niya si Trump bago pa manumpa, ibig sabihin, binibigyan siya ng importansya at kilala siyang personal. Gaya siguro ng pagka-personal ng pagkakilala ni President Trump-elect, no? President Trump-elect kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At ang pangatlo lang na gusto kong sabihin, habang nagyayabang ang presidente na nakausap niya ang vice president na hindi naman niya kalibel, na paalis na ng White House sa isang linggo na lamang, tumaas na naman ang hanay ng mga nagugutom sa loob ng isang quarter lamang. Mantakin nyo sa loob ng 3 buwan, tumaas ang hanay ng nagugutom sa 25.9 mula 23.9. So 2 points ang taas. Mantakin nyo. So ilang milyones na naman yan. Yung huling SWS survey naman na pantaunan, yun nga sinasabi, pinakamataas ang taas ng nagugutom, ang numero na nagugutom sa nakalipas na 21 taon, at ngayon mukhang na-validate na gutom ang taong bayan. Again, bakit gutom ang taong bayan? Kasi kinukurakot ang ayuda. Kasi kulang ang mga namumuhunan. Bakit? Kasi kinalaban ni PBBM, yung pinakamalaking namumuhunan na bansa, yung pangalawang pinakamalaking ekonomiya. Dahil ang turismo natin, palpak. 35 million ang tinatanggap ng bisita ng Thailand, tayo 5 million. Doon sa 35 million, 6 million ang galing sa China. Sa Pilipinas, 300,000 ang galing sa China. At wala pang 5 million ang total na turismo dumating sa Pilipinas. Paano naman tayo uunlad? At dahil mahina ang turismo na dapat sana ay napakalakas sa Pilipinas, dahil isa tayo sa pinakamagandang bayan, natural, kulang ang trabaho at mababa ang sweldo. So ngayon, ano naman ang kinalaman nitong pagkagutom sa lahat ng mga pangyayari sa ating mga bayan? Well, ayun nga po nagrally na ng napakalaking iglesia ni Cristo at hindi lang naman po iglesia ang nagpunta ron, no? Pero tingin ko lahat sila, iisa lang ang mensahe. Itigil yung impeachment at iba pang mga pamumulitika dahil ang kinakailangan ngayon, itaas ang antas ng kabuhayan ng karamihang Pilipino dahil nagugutom na sila. Pakikinggan ba tayo ng Marcos administration at ni Speaker Romualdez? Tingin ko hindi. Kaya tignan natin ang susunod na kabanata. Ang sabi ng aking bibwit, magkakaroon na naman ng pangalawang rally. Pero hayaan natin sila ang mag-anunsyo. Kung hindi kayo nakadalo doon sa una,
dalo na tayo sa pangalawa. Hindi pala pangalawa to. Pangatlo. Kasi yung una, yung pagtitipon sa EDSA nung Nobyembre. Itong pangalawa, ito ng pagtitipon sa Luneta. At pangatlo, alam ko na kung saan ang venue, pero hayaan nating iglesia mag-announce kung saan. So kung hindi kayo nakasama dun sa una, sa pangalawa, may pagkakataon pa, sumama na kayo sa pangatlo. Dahil kung hindi, baka mamaya, karamihan na sa atin ay magugutom. Napakataas na po karamihan na nga po ay gutom. 63% na ang sabi ng SWS ang nakagutom. Baka mamaya, pag di pa kayo sumama, halos lahat na tayo, except yung mga cronies ng mga Marcos, ay gutom na. Pero bakit naging lantaran ngayon ng korupsyon? Well, unang-una kasi, yung pinakamataas, walang pakialam sa korupsyon. At may nagsasabi nga na nangunguna pa yung mga pinakamatataas na mga opisyal sa ating bayan sa korupsyon. Pangalawa, sa totoo lang, nagkaroon na ng kuta ng korupsyon ng Kongreso. Paano ko nasasabi yan? Unang-una, di ba yung ginawa nila sa 2025 budget na talagang lahat na lang ay ginawa nilang pasasa sa sarili nila? Kasama na yung halos sa doblehin ang budget ng sarili nilang mga congressman at senators. At ginawa pang pinakamataas ang budget ngayon, trilyones na ang DPWH yung sa ganun, yung kanilang 40% na SOP, tumaas pa. Nakakalungkot. Malinaw na malinaw ang naging mensahe ni Congressman Marcoleta na iisa lamang sa 3 tao na pinagsalita. Okay? At ang sabi niya talaga, nananawagan sila ng kapayapaan. Bakit? Ano ba yung gulong nakikita nila? Ang nakikita nila ay yung gulo sa politika, lalong-lalo na yung impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Malinaw po yan. So malinaw na bagamat ang hiling ng Iglesia ni Cristo at nung milyong-milyong dumalo doon ay kapayapaan, ito ay kapayapaan sa larangan ng politika. Itigil yung walang saysay na impeachment ni VP Sara dahil dapat tutukan yung mga napakadaming problema ng bayan, lalong-lalo na ang problema ng patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at bababang sweldo. Ay nako, mabuti na lang, nabanggit din ni Congressman Marcoleta na yung ating mga mambabatas na imbis na gumagawa ng pulisiya para solusyon sa ating mga problema, ayun, ang ginagawa nila, hindi naman mga piskal, hindi naman mga abogado, ginagampanan ng papel ng piskal. Naghahanap ng kaso na maisasampa sa hukuman. Ang investigasyon naman in aid of legislation. Wala naman silang nabubuong batas bukod doon sa executive order na ilinabas na ni PBBM na pinagbabawal di umano ang lahat ng mga pogos. Pero hindi pa natin alam talaga kung yan ay katotohanan. Dahil siyempre, iba na ngayon ang pangalan ng Pogos. Internet gaming na ata ang kanilang pangalan. No? Kaya ang mga lisensya, internet gaming licenses. No? So tignan natin kung talagang magkakaroon ng katuparan yan. Pero siyempre, pag meron datong, ako hindi naniniwala na talagang tuluyang masasara yan. No? So anyway, so malinaw ang mensahe, yung kapayapaan, iwasan ng gulo sa politika, itigil ang impeachment ni VP Sara, itigil ang mga walang katuturang investigasyon ng WAD Committee at ng Committee on Good Government. Yan talaga ang mensahe ni Marcoleta na siyang naging tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. At sa tingin ko, yan din yung damdamin ng milyon-milyon na pumunta dyan sa Luneta. So kung yan ang layunin, marami akong mga tanong. Unang-una, nagulat ako na ang programa alas 4 pala. Bakit? Gabi pa lang, yung mga nananampalataya sa iglesia ay naroon na, nagtipon-tipon na sa Quirino Grandstand sa Luneta. Sabi ko, bakit ganon? Bakit hindi pa sila nagtawag na lang para sa alas 4 programa, no? Tapos na-analyze ko na siguro meron silang inaantay galing sa administrasyon. Kaya sila nag-antay ng alas 4 bago sila manawagan na itigil yung impeachment ni Inday Sara, itigil ang walang katuturang investigasyon ng Huwad Committee, baka naman magkaroon na ng kasagutan ng presidente sa kanilang kahilingan. Kasi hindi naman nila sinikreto kung ano ang kadahilanan ng pagrarally nila. No? So, yun ang naisip ko lang, no, na binigyan ng sapat na panahon para makasagot ang administrasyon bago nagsimula ang programa. Ngayon, natapos ng programa. Ano ngayon? Well, ang hiningi nila, kapayapaan, itigil ang impeachment, itigil ang walang katuturang mga investigasyon ng Kongreso. Ano naging sagot ng administrasyon? Abay, ang sagot ay tinanggal ang hay nako, Zaldi ko,
bilang chairman ng Committee on Appropriations. Well, by now, alam niyo naman, wala ibig sabihin yun, ha? Kasi alam niyo, ang Committee of Appropriations, makapangyarihan lang yan kapag dinidinig ang pangtao ng budget. Wala nang ididinig na pangtao ng budget. Ang susunod na budget, sa susunod na kongreso na. Ibig sabihin, ang susunod na magiging importanteng chairman ng Committee on Appropriation, kung sino man yung uupong Committee on Appropriation sa 20th Congress. Dahil sa Hunyo, ubus na, tapos na ang termino ng 19th Congress. Ganun po yun, no? So, wala na talagang silbi yung pag-uupo Jan Kikimbo bilang chairman ng Committee on Appropriations. Siguro, iniisip nila na yung taong nagagalit doon sa bulok na budget, na corrupt na budget na pinisara, maiibsan ng galit kung tatanggalin si Zaldico. Hindi po. Hindi po. Kasi unang-una, iniinsulto nyo naman ng taong bayan. Akala nyo hindi na alam ng taong bayan na wala namang epekto yung pagtatanggal kay Zaldico, no? Ay, hindi po ganun. Hindi naman ganun ka mangmang ang taong bayan. Alam ng taong bayan, wala nang epekto yan kasi wala nang budget na hihimay-mayin at bubuuin ang Committee on Appropriations. Yung susunod na kongreso na, yung 20th Congress, ang gagawa ng panibagong budget. Pero ano ba talagang hinihingi ng Iglesia ni Cristo? Well, pag-aralan natin, ha? Itigil ang impeachment in Daysara. Itigil ang mga walang katuturang investigasyon ng WAD Committee at Committee on Bad Government laban kay Inday Sara. So, lahat ng kanilang panawagan na sa tingin nila nagdudulot ng gulo ay galing sa Kongreso. Now, kung ikaw ang iglesia, kung ikaw ay taga-iglesia, paano magkakaroon ng kapayapaan? Di siyempre, kung ipatitigil yan ng liderato ng Kamara. Kung magkakaroon ng kapayapaan, kung tatanggalin yung namumuno sa Kamara. Alam nila yan eh. Kaya tinanggal nila si Zaldico dahil kahit papano, pinumunuan ni Zaldico yung Appropriations Committee na galit ang taong bayan dahil sa pinakakurap na budget. No? Pero sa tingin ko, hindi yan yung gusto ng iglesia na minimum. Ang minimum na gusto ng iglesia, mapalitan ang ulo ng Kongreso na siyang pasimuno ng impeachment Inday Sara. Well, kung ako ang tatanungin nyo, talagang ulo niyan ay si BBM at si Lam. Bakit? Alam naman natin sa kasaysayan ng Pilipinas, unang-una, wala talagang nagiging speaker na hindi binibigyan ng basbas ng presidente. Pati nga sa Amerika, hindi nyo ba nakita itong si Speaker Johnson, nanalo biglang speaker, maski isa lang ang majority ng Republicans at meron pang mga Republicans na ayaw sa kanya kasi binigyan siya ng basbas ng presidente. Alam nyo kasi yung sistema ng gobyerno natin, namana naman natin sa Amerika yan eh. So siyempre, yung mga distrito humihingi ng mga proyekto, humihingi ng podo galing sa federal government. So ganyan talaga ang pananaw ng mga congressman. Kaya importante ang speaker na bigyan ng basbas ng presidente dahil yung presidente nagkocontrol ng budget. Diba? Bagamat theoretically, walang taxation without representation, gumagawa naman ng budget talaga, ehekutibo rin eh. Hindi naman kongreso eh. Babalangkasin lang ng kongreso. At sabi nga ay dapat hindi ini-increase yung ginawang budget, pero ang ginawa ng kongreso, in-increase nila. Kaya nga, napakadaming paglabag sa saligang batas. Pero tingin ko, ang barest minimum, kasi ang sinasabi naman ng iglesia, dapat sundin yung sinasabi ni PBBM na dapat wag i-impeach si Inday Sara. Kaya tuloy, hindi sila nanawagan na tanggalin ang PBBM. Kasi kung ang kapayapaan ay makakamit sa pagtigil sa impeachment ni Inday Sara, natural, kung ang salita ni PBBM, na hindi ako naniniwala, tingin ko good cop, bad cop lang silang dalawang magpinsan, well, at least for purposes of yung talagang itigil ang impeachment, ang dapat na palitan ay ang speaker, ang tambaluslos. Pero hindi mangyayari. Dahil ngayon, alam na natin ang sagot ng administrasyon, hanggang Zaldico lang kayo. Ano na ngayon ang susunod? Well, ayaw ko pangunahan ng iglesia. Pero meron ako mga natanggap na mga impormasyon. No? Hayaan ko na silang magkumpirma. Meron na namang magaganap na rally sa 25. Sa tingin ko, baka mas malaki pa ito. Dahil itong rallying to, hindi lang isang simbahan. Magsasama-sama na mga simbahan at magsasama-sama na yung mga iba't iba pang grupo. So sa tingin ko sa 25, baka mas malaki pa. Kasi itong nangyari sa 13, ito'y panawagan. Hindi dininggin ng panawagan.
So ngayon, iba na siguro magiging panawagan pagdating sa 25. Ano pang gagawin mo? Dinaan mo sa mabuting usapan, mapayapang pamamaraan, ipahiwatig na kailangan ng kapayapaan, itigil ang impeachment, itigil ang mga walang katuturang investigasyon. Ang sagot, hindi, tuloy kami. Hanggang zaldi ko lang kayo na wala namang silbi kasi tapos na ang paggagawa ng budget, naging batas na. Syempre, hindi ka naman po pwedeng sabihin, ay, ganun na yon. Hindi naman po pwede yun. Ang daming mga napuyat, ang daming napagod, tapos ganun na lang. Hindi po. So, ang tingin ko, talaga magkakaroon ng mas malakihan na namang pagtitipon at pag nagkaroon ng pagtitipon dahil hindi na nga pinakinggan ang panawagan na magkaroon ng kapayapaan, baka iba nang hingin. Pero ayaw ko nang maghimasok sa kanila dahil sila naman ang organizers. No? Pero sa tingin ko, pagdating nung kinabukasan ng A13, pareho pa ba ang Pilipinas? Ay hindi. Unang-una, ipinakita natin mga Pilipino, hindi lang iglesia, kasi hindi lang mga taga-iglesia nagpunta doon sa pagtitipon na yon, sa buong Pilipinas, ay nagsama-sama at nagparating ng mensahe sa gobyerno, makapangyarihan man kayo dahil kayong gobyerno, kami pa rin ang taong bayan at ang tunay na soberenya ay nasa taong bayan. At ngayon, kung meron pang duda doon sa mga nagtipon-tipon sa EDSA noong Nobyembre, kasi mga 10,000 lang ang naging total attendees doon, kung meron pang duda na ang tao ay babalik uli sa kalye at buhay na buhay pa ang people power, ang mensahe ng 13 ng Enero, buhay ang people power sa Pilipinas at ang lahat na magbabaliwala sa kapangyarihan ng taong bayan, mag-ingat kayo. Yan po ang tagumpay na nakamit natin sa A13. So wag yung isipin na palibasan nandiyan pa rin ang tambaluslos at tuloy pa rin ang impeachment, baliwala, hindi po. Dahil ngayon, may kumpiyansa na ang taong bayan. Alam na nila ang kapangyarihan nila na pag tayo nagkaisa, maski ang pinakamakapangyarihang gobyerno, mapaluluhod ng taong bayan dahil tayo ang tunay na soberenya sa isang demokrasya. Di ba napakaganda po? Nasa inyo lahat ng pera, nasa inyo lahat ng armas, nasa inyo lahat ng sundalo, nasa inyo lahat ng pulis. Pero kami ang boss ninyo. Kami ang masusunod, ang taong bayan. At pag kami nagsama-sama, walang magagawa kahit ganong ka makapangyarihan ang gobyerno. Pangalawa, di ba napag-usapan na naman natin na sa ating saligang batas, talagang kinilala natin ang militar bilang protektor ng taong bayan. Ngayon, marami sa inyong nagtatanong, paano mangyayari yon? Meron tayong batas na kudeta na pinaparusahan ang mga militar pag sila'y nagtangka na kumuha ng kapangyarihang politikal bilang kudeta. Well, simple lang po yan. Kasi unang-una, nung kinilala natin sa ating saligang batas ang papel ng militar, dahil nga po yan doon sa karanasan natin sa EDSA 1, na talaga naman po ang nangyari doon, yung mga kasundaluhan sa ilalim ni FDR at ni JPE ay tumiwalag kay Marcos Sr., inorderan ng Pabianbier, sige, lusubin yan, pero notektahan ng taong bayan. Kaya naging people power. Pero sa totoo lang, kung wala naman yung mga sundalo na nagsabing hindi na namin kinikilala ang chain of command, hindi na namin kinikilala ang Presidente Marcos Sr. bilang Commander-in-Chief, walang people power kasi wala naman tayong poprotektahan bilang mga mamamayan. So, anong nangyari doon? Well, umakyat sila sa Korte Suprema. Kinuwestiyon ang pagiging presidente ni Cory Aquino dahil hindi siya nadeklara ng COMELEC. So technically, kudeta yung nangyari. Pero ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Dahil ang taong bayan, ang tunay na soberenya, ang isang revolutionary government na dineklara ng taong bayan, yan ay legal at sang-ayon sa gustuhin ng nakakarami. So constitutional siya, bagamat nagkaroon ng revolutionary government. At ang naging panandaliang saligang batas ay napakaikling freedom constitution na pinag-aralan ko nung ako'y nasa law school. Sabi nga namin, paano tayo mag-aaral ng constitutional law? Freedom Constitution lang naman niya. Pero napakagaling ng aming profesor, si Perfecto Fernandez. Alam niya na talaga namang kahit wala pang mahabaang constitution, yung mga prinsipyo will remain the same. So kailan ka po pwedeng malitis ng kudita? Kailan ka pwedeng purihin ang hukbong sandatahan bilang protektor ng taong bayan? Well, depende yan kung ang gawain ng militar may suporta ng taong bayan.
Yung ginawa nila FBR at ni JPE, hindi yan kudeta kasi sinuportahan ng taong bayan. Ibig sabihin, nasunod kung ano ang gusto ng mamamayang Pilipino. At kaya nga, ang naging papel ng militar ay maging protektor ng taong bayan. Pero yung mga ginawa ni Trillanes ay kudeta yan. Bakit? Sila-sila lang yan eh. So sa madaling salita, kudeta kapag ang mga militar na sila-sila lang ay nagtangka na pabagsakin ng gobyerno. Pero hindi yan kudeta, yan ay protector of the people kung yung gagawin ng militar para pabagsakin ng gobyernong nawala ng kumpiyansa ang taong bayan ay suportado ng taong bayan. Yan yung desisyon ng Korte Suprema na kinilala si Cory Aquino bilang pinuno ng ating bansa maski hindi siya nadeklara ng COMELEC bilang panalo sa snap elections. So ano ang susunod? Tignan natin. Binaliwala ang people power? Tignan natin. Talaga bang kakayanin ng gobyerno na supilin ang kagustuhan ng marami? Tignan natin. Pero sa kasaysayan ng Pilipinas, 2 beses na gumalaw ang taong bayan para magsisante ng presidente, 2 beses na naging matagumpay. Magkakaroon kaya ng pangatlong beses? Abangan ang husga ng taong bayan.